Ayan. Nakikita niyo ba? Naglilinis si kuya. Nag-bell siya. Tapos sabi niya, linisan niya daw. Ang singil niya ay 140 Philippine peso. That's 20 bolivianos. So, sabi ko, sige, linisan mo. Tapos, ganyan. Lalabas ako. Tapos, I always make sure, for safety purposes, no, nakalock talaga yung mga bintana at ang door. Always. Palaging yun ang bili ng asawa ko. So, ayun si kuya. So, nagtatago ako upang hindi niya ako makita. So, ganun sila. Parang sa Pilipinas lang din, di ba? So, ganun lang sila dito. Kumakatok yan sa bahay to bahay, door to door. Nag-aas kung magpapalinis ka ng iyong garden. And then, automatic na yan, bigyan mo sila ng plastic, na lalagyan ng lalagyan ng mga grass. Tapos, silhig, yung parang iskoba. At saka, yung, anong tawag doon? Yung parang walis ba? Hindi naman yun walis ting-ting kasi walang walis ting-ting dito guys. Yung gamit nila is yung parang puthaw na panglinis ng mga grass and leaves na hindi ko gusto. So yun, automatic yun na binibigay mo sa kanila once na naglinis sila kasi lilinisan nila. After nilang i-grass cut yun, lilinisan nila yung mga grasses na natanggal. So, ganun yun. Hindi kami, pero minsan, alam nyo, kaya gusto kong ako na lang yung mag-cut talaga ng mga grasses. Kasi, kadalasan, hindi talaga malinis yung kanilang paglilinis. So, may iilan, parang isa lang yata yung nakita kong malinis talagang magtrabaho. Dalawa pala sila. Kaso, siguro, marami silang kliyente kasi magaling talaga silang magtrabaho. Kinuha namin yung mga number nila pero palaging busy. So, kaya pinapadlinisan na lang namin sa iba yung dito sa harapan namin. Kaso nga lang, talaga, doble talaga kasi after nilang linisan ko na naman ulit. So, tingnan natin kung malinis tong gawa niya. First time tong ito. Kasi iba-iba talaga to silang nagdo-door to door. Kasi maraming gumagawa ng ganyan. Upang panghanap buhay nila yan guys. So, yun yung isa sa mga hanap buhay ng mga tao dito. So, yung mga tao dito naghahanap talaga ng paraan upang mabuhay nila yung pamilya nila. So, as long as it's hindi masama. Tingnan natin kung malinis yung gawa niya. Kasi kapag hindi, hanap tayo ng iba. No, kaya nga, sabi ko sa inyo, gusto kong kami na lang yung bumili. Okay din sa akin. Kung hindi kami makabili ng electric grass cutter, mas okay sa akin yung ganyan, gasolina. Parang I think it's very easy naman na gamitin yan. Tsaka, mas gusto ko talagang ako yung naglilinis. Sana hindi na tamaan yung bulaklak ko. Mas gusto ko talagang akong naglilinis kasi malinis. Iba tayong mga babaeng maglinis kasi tayo malinis talaga eh. Yung mga lalaki, iba silang maglinis. Pero actually guys, alam nyo, meron isang nag-grass cut dito na first time, parang siya yung pinakaunang nag-grass cutter dito. Napakalinis niyang magtrabaho guys. As in, gustong-gusto siya ng asawa ko. Kasi malinis talaga yung gawa niya, malinis yung trabaho niya. Tapos meron din siyang mga gamit Kompleto yung gamit niya. Talagang yung maliliit na yung mga bato na nakasuksok sa gate namin. Talagang nililinis niya. As in lahat talaga, grabe. Napakaganda niyang gumawa talaga. Kaya siguro hindi na namin talaga siya wala talaga siyang available na slot para sa amin kasi baka marami talagang naghahanap sa kanya kasi napakagaling magtrabaho at saka worth it din naman yung singil niya ay dati kasi nung una buong kasi likuran, harap at dito sa gitna pinalinisan namin. Yung singilan niya dati is 490 Philippine peso. So ilagay na natin ilagay na lang natin 500 Philippine peso yung singilan niya.
dito sa amin. Pero worth it naman kasi napakalinis guys. Talagang matagal siya ditong naglinis. As in talagang kinagamitan niya ng mga makina. Kompleto siya ng gamit talaga. Yung kuryente ginagamit syempre sa amin. Kasi yung ibang gamit na ginamit niya is may kuryente. Yung parang pang blower nga ng grasses and mga sand. Yun, meron siyang mga ganung gamit at napakalinis talaga. Kaso nga lang wala na siya. So kumatok siya, one time kumatok siya, sabi niya, ako yung naglinis dati dito sa inyo. Sabi ko, naalala ko nga. Tapos, nag-iwan siya ng telepono. Kaso nga lang nung tinawagan ng asawa ko, hindi siya available kasi marami siyang ganap. Okay, so, wala, hindi na namin siya nakita. Pero, meron namang pupunta talaga ditong iba't ibang tao. Iba-iba nga lang sila, may sumisingil ng 210 Philippine peso, merong ito, singilan niya 140 lang. So, tingnan natin. Yung 140, kung hindi yon magandang pagkalinis, okay lang. Kasi lilinisan ko rin naman after. Mamayang hapon, kapag wala ng araw, naglilinis talaga ako dyan, guys. Kasi, pag naglinis ka, diin ang linisan na talaga yan. Hindi talaga yung ano-ano lang na paglilinis. Taphaw nga pagkalinis. Sa Bisaya pa taphaw. Hindi ganun. So, nilock ko yung pinto at saka yung mga window namin dapat make sure talaga yung nakalock. So, yung last na yung last na nag-grass cut dito. Ay parang mabait naman siya. Parang medyo matanda na mga nasa 50 na siguro o pa 60 na ba. Hindi ko gusto kasi mabait naman siya. Pinakausap niya ako. Kaso nga lang, nawala yung namin, yung sakit na cover. Yung parang ganito, oh. I will gonna show you. Or mamaya na kapag umalis siya. So, nawala yung sakit cover na. Okay. Meanwhile, Okay, so siningil niya ako ng 140 at ito yun. Hindi niya nilinisan. Nilabas ko na ito. Tapos yung mga bulsa. Pero hindi niya nilinisan. First time to kasi usually hindi talaga sila ganito. Kasi kadalasan, oh my gosh, my flowers. Hala. He cut my flowers. Oh my gosh, guys. Kinat niya yung flowers ko. Oh my gosh. Bakit niya sinali yung flowers ko dito, guys? Hindi ko ini-expect to. Naiiyak ako. Oh my gosh. Ano ba to? Hindi na talaga ako magpapalinis dito. Sana hindi na lang ako nagpalinis. Ano ba naman yan? Uy, kakainis naman. Tapos hindi pa talaga, tingnan nyo. Talagang iniwan niya ng ganito. Napakadumi. Ay naku guys. Hindi na ako uulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung socket. Dalawa to. Nawala yung isa, diba? Ito yung sinasabi ko. So, yung sinasabi ko sa inyo na yung lalaki the last time na medyo matanda na, siya yung parang siguro kinuha niya yung cover dyan sa socket namin. Socket ba yan? Ano ba yan? Plug? Ewan ko anong tawag dyan. Basta cover. Lahat kasi ng mga saksakan namin, may mga cover for safety purposes, lalo na dahil may anak kami. So, lahat ay may cover. Pati dito sa labas, nilagyan namin ng cover upang hindi siya masira kasi minsan yung tubig, kapag umuulan, na papasukan niya ng tubig. So, delikado, diba? At saka upang hindi masira. Ngayon, nawala siya nung ang last na nandito is yung lalaking iyon. So, siya talaga napagbintangan ko kasi wala namang ibang kukuha doon. Kung wala naman kasing ibang taong pumunta dito, kami lang naman. So, syempre siya talaga. Kasi nakita ko rin na parang nag-charge siya ng cellphone dyan. So, may mga taong ganun talaga guys. Kaya hindi talaga tayo basta-bastang nagtitiwala. Palagi akong sinasabihan ng asawa ko nga, huwag kang basta-bastang maniniwala o magtitiwala sa mga tao dito. Dahil hindi mo kilala yung mga tao dito. Hindi mo talaga sila kilala. Kaya, hindi talaga siya nagpapapasok talaga
Kaya hindi niya gusto na nagpapalinis talaga ako dito kasi natatakot siya. Kami lang dito ng anak ko tapos pumapasok pa. Sabi ko, sinisirado ko naman yung pinto at mga bintana sa niya kahit na okay, delikado pa rin. Sabi ko, okay lang naman kasi panandalian, hindi ko naman pinapasok dito lang sa labas. Kahit na, hindi pa rin. So, yun, mga ganong klaseng tao. Tapos, meron ding isa na naglinis dito. Yung likuran naman, dun sa likuran namin, backyard namin, meron ding ganito, meron ding saksakan. Nilagyan din namin yun ng mga cover. Nawala din yung isa. Tapos, syempre, sino ang pabibintangan namin? Wala namang gumagamit ng mga ganong bagay. Walang gumagamit ng mga saksakan doon sa likuran at sa harap dito. Wala talaga. So, hindi talaga yung natatanggal. Well, sinong pinagbibintangan namin yun? Kasi may ginagamit siyang ginamit niya yung electricity. Baka nakalimutan niya lang siguro. Iniisip ko naman minsan baka nakalimutan lang na lagay sa bulsa tapos nakalimutan ibalik. Yung parang ganun. Pero kahit na, di ba, yung mga ganung bagay, mahirap magtiwala ulit sa mga taong ganun. Kahit na maliit na bagay lang yan. Diba? So, kaya, medyo ingat din tayo. Hindi natin, at wag basta-bastang magtitiwala talaga. Hindi lahat ng mga mababait na tao at mukhang mabait na tao ay mapagkakatiwalaan sa mga ganung bagay. So, yeah. So, na to? It's really a total mess. Alam nyo, parang naiinis ako. Naiinis talaga ako kasi ginunti. Hindi. Talagang inubos niya talaga yung aming Hindi ko man siya nasabihan na wag mong isalihan to kasi bulaklak to. Pero bulaklak yun. Uy, ano ba naman yan? Buti na lang hindi niya sinali tong mga bulaklak ko dito sa gilid. Nainis pa naman ako. Uy. Kaya gusto ko na talaga itong gawing fake lawn grass eh. Ayaw pa ng asawa ko, naiinis talaga ako. Ayaw ko rin din namang ipasamento to kasi gusto kong may green talaga. May green sa bahay. Ayaw kong ipasamento to lahat. Kasi gusto ng binayan ko ipasamento. Sabi ko, wag. Na lang. Ipa-fake lawn grass. It's a total mess. Ibig sabihin, ako ang maglilinis niyan mamaya, guys. Nainis talaga ako. Yung bulaklak dun, yung ganito ko, inubos niya, guys. Ano ba naman yan? Inis talaga ako, eh. Tapos, wala man siyang change, cambio. 100 yung pera ko. 20 lang. So, sabi ko, pasinsilyuan dito sa merkado. Pero iiwan mo yung bike mo dito kasi baka hindi mo ibalik yung cambio ko. Sabi niya, iwan ko na lang dito, hindi na ako magbike. Ando na siya. Balik na yung mamaya.
The next day. So, kaninang umaga pala, ang tawag dito. Kaninang umaga ay masama yung pakiramdam ng anak ko. Nagsuka siya ng 2 beses. Kaninang umaga, kahapon masama na talaga yung pakiramdam niya. Kahapon sinipon na siya. So, ngayon, wala na siyang sipon kasi pinainom namin ng gamot para sa sipon. Pero kaninang umaga, matamlay talaga siya. Tapos, nagsuka siya, kumain siya ng wafer, nagsuka siya, tapos uminom siya ng soda, nagsuka rin siya. Kaya, tumawag ako sa asawa ko, agad-agad, upang malaman niya. Tapos, meron naman kaming gamot dati, kasi dati, meron na siyang, nagkaganyan na rin siya dati, guys. So, meron na kaming gamot sa refrigerator. Yung gamot na yun is suppository, yung inilalagay sa ilalagay kapag hindi ka nakakapupo, yung parang ganun. Yun yung suppository. Pero yung suppository na yun ay hindi siya pang pupo lang. Din siya pang stop ng vomit. Yun yung purpose ng na yun. Yun ang purpose ng suppository na yun. After nun, hindi na siya nag-vomit. So, nilagyan ko kaninang umaga. Tapos, yan ko ng lugaw. Naglugaw ako, tapos nagbulalo din ako. Hindi siya leftover na bulalo. As in, nagluto talaga ako ng bulalo. Tapos, yung lugaw, nilagyan ko ng bulalo na sabaw. Tapos, may carrots at may karne. Tapos, kumain siya. Maraming kinain niya. Tapos, uminom na rin siya ng soda. So, ngayon, mabuti ng pakiramdam niya. Tapos, nakadumi na rin siya. Ngayon lang talaga nakadumi. At ngayon, ay natutulog. Okay, so maaga siyang nagising kaninang umaga, parang mga alas 7 nagising na siya o alas 6 nagising na siya. So, usually kapag nagigising siya ng umaga, ay talaga, nakakatulog yan ng hapon. Kaso, parang ako yung nakatulog kanina, tapos gising man siya. So, ngayon siya naman ang tulog. So, alas 5 na kasi. So, hindi ako nakapaglinis ngayong araw na ito kasi nag-focus muna ako sa bata kasi may sakit. Yung mga hugasin, yung mga dapat linisan, malilinis natin yan bukas. Okay, sa ibang araw. Ang importante ngayon is ang bata. So, naglinis naman ako kaninang umaga nung pagkagising ko. Naglinis agad ako sa labas. Tapos dito rin, sa laundry area namin, naglinis ako. So dito sa loob, hindi ko siya nalinisan. Anyway, kahapon nalinisan ko naman. So, sana ako. Lininisan ko sana yung refrigerator namin kasi matagal na, tapos maraming dumi yung sa ilalim at sa gilid ng floor sa ref area namin. So, linisan ko sana siya. Masama yung pakiramdam ng baby. So, ipagpaliban muna natin. Alright, so, magkape muna ako, okay? Okay, so, medyo,
itong aking lalamunan ay medyo kumakati at hatching ng hatching ako. So, I think parang magkakasipon talaga ako nito. Alright, so I just wanted to do a shout out to my Filipina friend na si Belle. Okay, I don't know if she has subscribed to my YouTube channel, but I just wanted to do a shout out to Belle. I don't know what's her real name. I think she's Bella. Okay, Bella. Which is very, bagay na bagay kasi Spanish name Bella. Bella means pretty. Okay, so last Sunday, she came here with her husband and dropped salted eggs po to. Ginawa niya lang. Sabi ko, amazing ka talagang babae ka kasi marami ka talagang mga ginagawa dito. Gumawa din siya ng donut na parang na parang JCO, yung donut sa Cebu lang ba yan? Yung JCO. Or sa Manila, parang mayroon din yun sa Manila. Gumawa din siya ng mga ganun. Ito, kinain ng anak ko, pang, diba, salted egg, pang bagay sa mga salad. Okay, sabi niya. At binigyan din niya ako ng langka. Langka, guys, yung talagang matamis, tingnan nyo naman. Sabi ko, hoy, saan ka? Akala ko, sabi niya, bigyan kita ng langka. Akala ko langka na na hilaw, para, alam niyo yun, yung para gawing ulam or sabaw. Sabi niya, hindi, hinog yan. Which is, nasiyahan talaga ako kasi, hindi, it's very rare or seldom talaga. Hindi mo makikita to sa mga guys, sa supermarket. Parang twice ko lang to nakita sa supermarket. When I was pregnant, nakita ko siya sa supermarket. And then, sabi ko, bilhin natin. Bumili kami ng asawa ko, tapos pinatikim ko sa asawa ko, hindi niya gusto kasi overripe. That time was overripe. So, parang baba. Sabi niya, parang baba talaga. It's very ew, sabi niya ganun. Kasi overripe na. So, itong binigay ni Belle, hindi siya nag-overripe. Parang masarap. Kasi malamig. Tapos, parang a little bit crunchy pa nga. Okay, so napakabango guys, as in grabe, na-miss ko talaga to. Maraming salamat, Belle. Belle lang yung tawag namin sa kanya, Belle. I think she's Bella, okay, means pretty, okay. So maraming salamat, Belle, kasi alam nyo, bihira kaming nakakatikim ng mga ganon dito. Kasi alam nyo naman na walang Filipino market dito. Merong Asian market, kaso nga lang may pagkakaiba rin. At hindi ko to nakikita dun sa sa Asian market. Sa ibang market niya daw, parang sa ibang market niya ito nabibili. Iwan ko, siya talaga yung may alam. Siya yung may alam ng mga kung saan nabibili yung mga hindi nabibili sa mga supermarket. Yung mga ganun, na mga pagkain nating Pilipino o prutas o kaya mga vegetables. Okay, so siya yung mas nakakaalam niyan. Alright, so in return, binigyan ko rin siya ng banana bread at nagustuhan naman niya yung ating ginawang banana bread. Okay, so sunod magkikita kami. So, hopefully, magkita kami sa susunod na, magbanding naman kami. Alright. So, anong gagawin natin ngayon? Alright. So, pakita ko muna sa inyo dun sa labas. Tagalan ng uwi, yung asawa ko ngayon. Because, meron siyang meeting with the doctor at the restaurant, I guess so. Dinner with the doctor. So, ako. Meron kaming bagong bili na mga maseta, yung mga lalagyan ng mga bulaklak. Kaso nga lang, naghihintay ako kay ate. Hinintay ko si ate na nagbebenta ng bulaklak, diba? Yung nakita nyo nung una na binilhan ko ng bulaklak. Dumadaan talaga yung dito, like almost every day or every other day talaga or every week. Ngayon, matagal na akong hindi nakabili ng bulaklak sa kanya. Every time na dumadaan siya, sabi ko, hindi, kasi wala akong pera. Sa kanya, wala na akong space dito. Sabi niya, doon sa kabila. Sabi ko, hindi ko lalagyan doon kasi minsan, natatapakan namin doon, bandang doon sa kabila. Natatapakan namin kasi, dyan kasi pinaparking yung car. Tapos, kapag bumababa yung mga sakay, dyan, natatapakan. So, sayang naman. Ayoko naman ng ganun. So, siguro, lalagyan ko ng kaunting bulaklak doon sa parting yun. Tapos, hindi ko lalagyan lahat katulad dito. Okay, so, akala ko na-save ko yung number niya. Kasi gusto ko bumili sana ng pine tree. Lagyan ko dito 2 pine tree sa labas. So, meron akong itinanim na isang pine tree doon sa gitna. So, I was planning to put another pine tree dito sa magkabila. Okay, para meron naman tayong kaunting
kaunting decoration dyan sa labas. Okay, so ayokong tanggalin din naman yung mga grass doon sa labas. Gusto kong may nakikita pa rin akong mga green. Out of this paradise, I'm talking syncopated.